na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ayan, kasalukuyan pong grabe grabe ang lakas ng ulan. Sa katunayan dito sa amin, ako po ay taga Laguna. Talaga naman medyo matindi yung ulan kaya may mga oras po na wala kaming kuryente. Buti nga nakabalik agad yung kuryente in time para ako'y makapag-vlog. So yan po ang usapin ngayon sa bansang Pilipinas, itong bagyo. Pero teka muna, may twist. Kasalanan ni PRRD. Muling binaha ang ilang flood-prone na lugar sa Quezon City at may mga nagbagsakan pang mga poste at billboard. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Sunod ng yellow rainfall warning ng Pag-asa, kaninang alas 8 ng umaga, binaha ang ilang lugar dito sa Quezon City. Abot hanggang lieg ang baha sa Waling-Waling Street sa barangay Ito po sa Quezon City yan, ha? Rojas District kaninang umaga. Walang alisan ng mga tao rito. Patigasan dito. Hanggat mababaw pa tubig. Mababaw pa yan. Hindi pinapansin ng tao yan. Perwisyo ang dulot ng mga pagbaha sa mga komunidad gaya dito sa Rojas District tuwing bumabagyo. Pero para sa iilan, pagkakataon ito para makapaghanap buhay. Mula sa pira-pirasong mga bakal, mga tanso, mga bote, pagkakataon ito para meron silang Ma'am, wag niyo pong babanggitin yung tanso. Maraming natatamaan. Wag. Banggitin niyo na po lahat, wag lang tanso. Baka mamaya pasarhang kayo ni BBM. Maraming nasasaktan po. pakain sa kani-kanilang mga pamilya. Ibebenta po sa junk shop. Para? Panggastos. Delikado rin kasi syempre may leptospirosis. Pwede rin kayong matetano dyan. Hindi po niisip namin pero wala kami magawa kasi yun lang talagang hanap buhay namin. Ayan. Tindi po ng baha. Okay? Welcome to 2025. Mga kababayan ko po, 2025 na. Baka sa mga nakakalimot dyan, akala nyo 1970s. 2025 na, yan pa rin ang problema ng Pilipinas. Pero meron akong prediction. Anong prediction mo, Coach Oli? Kasalanan yan ni PRRD. Ito kasi ibibintang nila ito. Abangan ninyo! Kaya itong pinapakita ko kasi malaki po ang baha sa Maynila. Pero ang pinapakita ko ngayong Quezon City. At hindi lang po sa Quezon City, even yung expressway. Nabiktima na ako niyan. Expressway, saan ka nakakita? Binabaha. Galing lang ako ng opisina SMNI, pauwi lang ng bahay. Inabot ako 4-5 oras. Ganyan po kalupit. Laguna lang po At hindi lang po yan Maynila, Quezon City, Expressway, buong Pilipinas po may baha. Okay? Bakit ko po ini-explain yan? Kasi ibibintang yan kay PRRD. Itagaan nyo sa bato. Yung Dolomite Beach na yan, iko-connecta nila yan sa pagbaha. Kasi tingnan ninyo, magsosona. At siningil ng nature. Ito'y galaw ng Diyos to. Magsosona, di ba? Naalala nyo, nakaraan, ipinagmalaki niya, billion flood control projects. Pero nuknukan ng baha. Di ba? Pagka-announce ni Marcos ng ganun, kinabukasan, nagkabaha. Alam nyo kung bakit hindi ko makakalimutan yon? Alam na alam ko yung date kasi nasa Davao kami noon. Binaha ang Maynila. At kasasabi lang ni Bongbong yun. Yung control projects na pinagmalaki niyang bilyon-bilyon. Tapos binaha. Ganyan po, sinisingil ng kalangitan ang pagsisinungaling nitong presidente na ito. Ngayon, magsosona. Paano niya ngayon paiikutan na naman yan? Paano niya palulusutan yan? Diba? Alam naman natin ang style ni Marcos. Ang style ng mga Marcos, hindi lang si BBM, pati yan si Aimee. Ang style ng mga Marcos, isisi sa iba.
instead na akuin. Alam mo, yan ang malaking problema natin sa Pilipinas. Hayaan na natin si Amy, babae yun. Pero sana Marcos, ikaw, magpakalalaki ka. Pagka merong kang pagkukulang, merong kang mali, para mo makorek ang isang bagay, dapat may repentance. At unang aspeto ng repentance o unang aspeto ng pagbabago, admission. Tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tinanggap yung pagkakamali mo at nag-excuses ka, hindi mo kokorikin yung pagkakamali mo eh. Kaya po walang mangyari-yari kay Marcos. At siya ang may hawak ng Pilipinas, kaya walang mangyari-yari sa Pilipinas. At kaya naman hawak niya yung flood control projects na pondo. Kaya naman walang mangyari-yari sa baha sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi puro kasisisi. Antayin ninyo. Alam mo yung mga trolls, nagpalabas ako sa Facebook. Nasabi ko, huwag kayong matakot sa baha. Bilyon-bilyon ang inalay dyan ng gobyerno. Parang ganun. To that effect. Alam mo, yung mga trolls, galit na galit. Kasalanan ba ni... Bubula yung bibig. Kasalanan ba ni Marcos ang bagyo? Ganun. Di ba? Ay, kasalanan niya ni Duterte. O, si Duterte na naman na may kasalanan. Dahil langgaling pa yan doon, pati Dolomite nabanggit. At ngayon, binabanggit na po ang Dolomite. Sinisilip na ang Dolomite. Isipin mo yun, baha sa buong Pilipinas, kasalanan ng Dolomite. Let's assume, for discussion purposes, may pagkukulang ang Dolomite. Ikaw na, Marcos, ang nakaupo. Dapat, hindi mo isisi sa iba. 3 taong ka nang nakaupo dyan eh. Meron ka nga flood control projects, di ba? Meron kang bilyong-bilyong pondo, di ba? Di dapat siyang ginawan muna ng paraan. Saan mo dinala yung bilyon-bilyon? Binulsa mo? Hindi kita pinagbibintangan. Tinatanong kita. Huwag mong ibintang sa iba. You assume responsibility. Being the president, be man enough. Magpakalalaki ka, Marcos. Tayuan mo yung mga pagkakamali mo. Hindi mo pwede kasing excuse yun eh. Ikaw ang presidente. Di ba? Assuming lang ako hindi naniniwala na may pagkukulang ang Dolomite. But kung sakaling may pagkukulang, dapat yung ginawan niya. O di dapat sinabi mo, ayusin nyo yan. Eto pondo sinabi ko yan, in-announce ko may bilyon-bilyon. Ayusin nyo lahat yan. Ayusin nyo. Kasi, alam mo, may mga bagay-bagay sa mundo na hindi mo pwede sa iisisi sa iba. Kaya wala akong tiwala doon sa mga tao malilate dahil traffic. Ay, nalate ako eh. Bakit? Traffic. Araw-araw traffic. Ano ka ba? Sabihin, hindi ako makapasok. Bakit? Nabasa ako ulan. Sa Pilipinas, ilang taong ka na? Tropical country tayo, laging nag-uulan. Dapat handa ka. Halimbawa, umulan. Nakatira ka sa Middle East. Pwede mo sabihin na palusot, ay nabasa ako eh. Dahil hindi mo ine-expect. Hindi nangyayari yun. O kaya halimbawa, nakatira ka sa Pilipinas. Sabihin mo, hindi ako nakapasok kasi nag-snow sa bahay namin. Hindi ako ready. Yun okay pa yun. Pero ang tagal-tagal na ng ulan, tagal-tagal na ng baha, kasalanan mo na pag wala kang dalang payong. Tama or tamang-tama. Kasalanan mo na kung na-traffic ka. Dapat umalis ka ng maaga, laging traffic eh. Di ba? Ngayon ganyan din sa Presidente Marcos. Dapat yan, ginawan mo na ng paraan eh. Alam nyong tropical country tayo. Alam nyong lagi tayong inuulan. Dapat ginawan mo ng paraan. Hindi, pustahan tayo. Hanggang bumaba si Marcos, itaga nyo sa bato, hindi masusolusyonan ang problema natin sa baha. Sigurado ko. Diyan sa mga nanonood, pakilagay nyo nga kung sang-ayon kayo sa akin o hindi. Sige, pakilagay nyo. Hindi. Lagay mo na. Peke ka, Coach Oli. Masusolusyonan ni Bongbong yung baha.
O kaya sabihin mo, sang-ayon ako sa iyo, Coach Oli, hindi masusolusyonan. Alam niyo kung bakit ko sinasabi hindi niya masusolusyonan? Yun yung sinabi ko po kanina na para ka mag-repent, para ka magsisi sa kamalian mo, kailangan may pag-amin. Hindi mo maaayos ang isang bagay kung hindi mo aaminin. Bigyan ko kayo halimbawa. Tingnan nyo yung mga adik. Oh. Tingin na lang kayo sa kapitbahay ninyo, kaklase ninyo, katrabaho ninyo. In denial yan. Akala nila they are in control. O baka kayo adik. I-deny nila, hindi, marunong ka pa sa akin. Kontrolado ko to, paminsan-minsan lang naman. Meron ba nga aming ganong adik? Meron akong kaibigan ganun eh. Pinagsasabihan nyo ako, matanda ako sa inyo, ilang taong ka na ba? O yung patay na. I'm not kidding. Oh, bakit? Hindi inaamin yung pagkakamali eh. Ganyan kay Marcos. Hindi yung pagiging adik ha. Baka sabihin nyo, pinagbibintang ako si Marcos na adik. Pero kung sa tingin ninyo, kayo nang bahala doon. Tingin nyo ba adik? Patungkol sa baha, hindi niya naaminin. Tingnan mo kung aminin ni Claire, oy, may pagkakamali kami dito. Yung tipong magpapakalalaki, yung tipong magpapaka-gentleman, we made a mistake. Ganito ang ginawa namin. Amin, ako, kami, eto, ang gagawin namin. Puro kami, ako. First person, ako. Hindi yung, kasi si Duterte, kasi si ganito, kasi si ganito. Alam mo, ako hindi ako magugulat. Kung yung mga nawawalang mga sabungero, ibibintang pakana ni BP Sara. Hindi na ako talaga sa totoo lang. Sa nangyayari sa bansa ngayon, pumupuyok na sila dyan sa Dolomite. Oh. Ganyan po katindi. Kaya wala tayong aasahan to. Buong Pilipinas po ito Itong problema na ito. At nakakaawa po tayo. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Yung ibang bansa, ang titindi ng mga proyekto. Tayo, baha pa rin. Ang baywang ang tubig kanina sa NS Amoranto Street malapit sa G. Araneta Avenue. Grabe Nagbangka ang ilang residente para makadaan. Alam mo, bata pa ako, problema na natin to. Hanggang ngayon, problema pa rin. At hindi lang yan. Lumalala. Dati, bihira ang baha, pero nagkakabaha. Ngayon, kada ulan, baha. Hindi ito madaanan ng light vehicles pero may ilang sasakyang sumubok pa rin tumawid. Makapaniwala ka, 2025, ganyan. Makapaniwala ka, may bilyong-bilyong flood control projects na pondo. Diba? Talagang nagsasalita na ang langit para magbagong buhay na to si Marcos. Hindi pa talaga nagbabago eh. Diba? Yung nangyari sa LA. Tapos ito, sabay-sabay. Magsosona siya. Anong sasabihin ni Marcos sa sona? Wala. Nga. Nandito tayo ngayon sa Pat Senador Street sa Barangay San Francisco del Monte sa Quezon City. Ayon sa mga residente dito, kahit na konting ulan lang, agad bumabaha dito sa kanilang lugar. Ngayon, kahit konting lugar. Diba? Saan nyo binitbit yung control projects? Yung pondo ng control funds, flood control funds. Saan nyo dinala? Dapat yan, nakikita nyo ng ganyan eh. Magsolusyon kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin, dati na yan. Ikaw ang may pinagmalaki na may pondo kang bilyon-bilyon. Ikaw ang gumawa ng paraan. Kaya tuloy, nasisilip ka. Hindi po kasalanan ng Duterte yan. Baka sabihin nyo, sinabutahin na ni Vice President Sara, nagpaulan siya. Di ba? Buti nga ulan ng dumali. Kung hindi, nakaw. Baka sabihin, sinabutahe pa. Yung araw nga na ito, 3 beses na raw nagbabaha dito. Yung tubig bumabalik. Kasi sa kabilang side na doon, ilog na. Kaya once na magbaha, once na umulan, yung tubig bumabalik na. Sa Barangay Paligsahan, pansamantalang isinara ang bahagi ng Panay Avenue dahil sa malaking sanga ng puno na naputol at sumabit sa kawad ng kuryente. Sa Commonwealth Tandang Sora Avenue sa Quezon City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga plastic barrier at cone, bahagyang bumagal ang trapiko. Sa Katipunan Avenue, poste at billboard naman ang natumba.
Sa southbound na bahagi ng kalsada, humambalang ang isang billboard. Ayon sa MMDA, 2 sasakyan ang naiulat na natamaan. Bumigat tuloy ang trapiko. Walang nasugatan sa insidente. Sa northbound, isang poste ng kuryente naman ang natumba. Fortunately, wala pong nasugatan dahil sa harapang bahagi lamang ng kotse bumagsak. Brad Chino! Galit ka, Coach. Hindi. Kasalanan niya ni Duterte? Yung poste. Sa ngayon po, naalis na natin yung kotse at itatabi rin po natin itong poste. Ayon sa Meralco, lumalabas sa pauna nilang investigasyon na natamaan na bumagsak na billboard ang kawad ng kuryente kaya nadamay ang poste. Natanggal na ang poste at Alam nyo, isa pa yan eh. Dapat itong mga kawad ng mga poste, underground na. Dapat nasusolusyonan na yan eh. Gusto nyo, alam nyo, sino lang yung mga may underground na ganyan? Yung mga first class subdivision. Diba? Dapat sa atin, yung mga major roads, underground kasi nagiging cost talaga ng malaking abala yan. Naka-underground na yung mga kable. At alam nyo kung saan lang yan bukod sa mga first class subdivision na naka-underground ang kable? Davao. Lupit, no? Doon kaya sa lugar ni Marcos. Meron bang nakatira doon sa lugar ni Marcos? Doon kaya sa lugar ni Tambaluslos. Kamusta naman kayo? Tulong ang operasyon para maibalik ang serbisyo ng kuryente. Nagpaalala ang Quezon City LGU sa mga may-ari na ibaba ang kanilang mga billboard at itabi ang kanilang tower crane tuwing may masamang panahon. Pia, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City ngayong alas 5 ng hapon. Kasalukuyan namang kiniklear ngayon ng Quezon City Engineering Department ang nabuwal na puno dito. Alam nyo yung ganito, sa akin, kailangan bigyan nyo ng penalty yan. Hindi po nila ibababayan ng kusa ng basta-basta. Kasi siyempre mahal yan eh. Malaki din ang labor cost niyan, no? So matrabaho yan. Pero pagka may mga ulang ganito, tapos sasabihan nyo sila, they will just take the risk. Kaya nga ang maganda rito, dapat may leadership ang presidente. Hindi nyo pwedeng sabihin yan. Dapat may penalty yan. Bigyan mo malaking penalty yan. Diba? Ibababa nila agad yan. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.